Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Isang maganda araw po sa inyong lahat, aming mga kauntahan, and welcome sa isa na namang informative at exciting na episode ng People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, at kasama pa rin natin ang nag-iisang si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hello, Attorney Al, at hello din po sa inyo, aming mga kahuntahan. Ako po muli si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa ulit sa isa na namang makabuluhang episode ng People's Court. Sana updated na ang lahat ha sa bagong airing day natin. Kailan nga ba yun? Tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi. No? Para po dun sa pinaka-latest na episode, ulitin ko, Saturday at 7 p.m. Yes. Although, mapapanood nyo naman din sa ibang araw ang mga replay ng mga past episodes. That's right, Judge Jing. And speaking of replays, hindi lamang ang latest episode ang nire-replay. May mga piling past episodes din ang nire-replay. Yes. Ang ilan sa mga ito ay malamang ilan sa mga paborito nyo episodes tulad ng ejectment, cyber libel, isang dosenang tanong at estafa. Kaya better stay tuned sa One Media Network sa inyong mga cable TV so you can catch our past episodes. Akalain mo, Attorney Al, no? This is our 85th episode na pala. Correct. Ang dami na natin talaga natalakay at napag-usapan. Kasama ng ating napakarami na ring special guests. It's hard keeping track na nga. Actually, ginagawa ko, titignan ko sa YouTube yung bawat episode. Ako, buti na lang at may replay sa mga episodes natin. At syempre pa, nakapost online nga dun sa ating YouTube channel at Facebook page ang ating lahat ng mga episodes. Now, speaking of past episodes, napanood nyo ba mga kahuntahan yung last episode natin on execution and demolition with RTC Judge Janice Odarbe? Magbalik tanaw po tayo. So, roll VTR. Sa ating mga manonood na plaintiff na nanalo na sa isang kaso. So, your lawyer knows what to do. You can file motion for writ of execution, issuance of writ of execution so that you can experience the fruit of that labor in the case. Nanalo ka na and you are entitled to that. Sa mga defendants naman na hindi na nag-appeal at natalo na sa kaso, okay lang po yun. Marami pa namang pagkakataon at kailangan po kayong sumunod sa nakalagay sa writ of execution. Ito po ay utos ng korte at kailangan po tayong sumunod at ayaw po natin ng hindi mapayapang proseso. Kaya sumunod po tayo sa writ. Thank you to our production team for the highlights video, and thank you din sa ating favorite, one of our favorites, no? Our returning guest na si Judge Janice Odarbe for guesting again in the show. At napakaswerte natin last week dahil parang nag-second launching siya ng mga libro niya on the rules of civil procedure dito sa show. Tama. Kaya mga kauntahan, kung gusto nyo pong makakuha ng kopya ng mga libro ni Judge Janice, please visit Central Books sa mga physical stores nito or sa kanilang online shops sa Shopee at Lazada. Anyway, so Judge, ano ang mga takeaway mo from that episode? Thank you, Attorney Al. And before I give my takeaways or pabaon, papasalamatan ko muna si Judge Janice for, yun nga, coming to the show. First, although second time niya mag-guest, first time niya sa studio kasi yung first time niya nasa Zoom. No? So maraming salamat ulit, Judge Janice, for your very straightforward and practical discussion on execution and demolition. At sa susunod ulit ha, at ihabol na rin natin, Attorney Al, kasi nabanggit mo kanina, yung books ni Judge Janice on civil procedure. After we had that taping, meron siyang bagong book, no? So yung kasunod naman nun, yung criminal procedure niya na books. Mabilis naman pala, no? Mabilis. Nasundan agad. Kaya available na rin. Yes. So, at saan ba kayo sa second, guesting niya ulit? Second launching naman ng kanyang rules. Third guesting. Magdadala naman siya ng rules on criminal procedure. CrimPro naman. Yeah. So, yan, suportahan po natin at bumili tayo ng books ni Judge Janice. Now, ang gusto ko namang i-emphasize from that episode is yung hindi gaanong known na remedy under Rule 39 of the Rules of Court, no? Now, na kung sakaling hindi na-implement ang desisyon dahil walang-walang defendant
at the time of the first attempt to execute that decision. Kasi kung minsan, pag binalik na, nawawala na ng pag-asa, no, yung plaintiff, ano nang gagawin, no? Pero ito, hindi alam ng karamihan. Meron po yan dun sa Rule 39, yung tinatawag na motion for examination of the defendant. So gaya nga ng paliwanag din ni Judge Janice, for as long as hindi pa prescribed or napapaso ang desisyon ng korte, pwedeng mag-file ng motion na yon yung plaintiff dun sa court para ma-examine ang defendant. Ang gagawin ng korte, pagka may gano'n, ipapatawag yung defendant. Para yun nga ma-check ang present financial status niya or kondisyon ng defendant kung nasa posisyon na ba siyang bayaran o gampanan ng pinag-uutos ng korte sa desisyon. And actually, nagkakaroon din dyan ng parang practical na usapan o baka naman meron na, masettle na o kung paano man. So yun, kaya practical solution yung motion for examination. No? Kaya mga kahuntahan, not all is lost dahil lang hindi na ipatupad sa unang pagkakataon ang desisyon ng korte. Dahil nga, meron tayong ganong motion for examination. a possible remedy yung motion for examination. What about you, Attorney Al? Okay, thank you, Judge G. Actually, doon sa takeaway mo, doon sa pahabol mo, paalala sa class tuloy, sa ating mga kahuntahan. Actually, this negates yung sinasabi na, ay, paper victory na lamang siya. Paper victory. Siguro sa una, you feel like it's a paper victory kasi gusto mo nga ma-satisfy agad yung judgment at the first instance. Pero meron pa pala. No? Actually, in-explain naman yan natin last episode, last week, yung 5-year period to execute the judgment or to file a motion for execution. Kaya pwede yan, no? Kaya siguro maganda maging marites ka lagi, no? You keep track kapag meron siyang pinopost na bakasyon o pinopost na mga bagong acquisitions. Ayan. So pwede mong maipatawag pursuant to that motion for examination under Rule 39. Okay, so thank you very much, Judge. Sa akin naman ay yung tukos sa demolition. Ayan. Sad though it may sound, pero pinag-usapan din natin yan being the last resort, no, after execution. So ayon sa rules, ang i-demolish lang ay yung mga improvements ng defendant. Ibig sabihin, ito yung mga bahay, bakod, at kung ano pa mga structures. Kung hindi ito voluntaryong tinanggal ng defendant. So take note po na hindi pwedeng tanggalin yung mga structures na hindi na ma-involved sa kaso. O hindi rin kailangan or necessary para maibalik sa plaintiff ang possession ng property. Halimbawa, yung mga improvement sa kabilang lote or improvements sa pagmamayari ng kapitbahay. Tama. Yung mga bahay ng mga taong nandun pero hindi naman kasama pala sa kaso. So tandaan, ang demolition ay dapat na ayon sa order ng korte, and in all instances, due process must be observed. Well said, Attorney Al, and thank you for that. Sana napanood ninyo mga kahuntahan ng ating previous episode na yon on execution and demolition. Malaking tulong po yan para maunawaan ninyo ang proseso sa likod ng mga kaliwat kanan na demolition na nababalitaan natin sa TV. Kamakailan nga lang nagkaroon ng demolition ng structure sa isang inside street, no, sa UN Avenue sa Manila. May isa pang subdivision sa Dasmariñas, Cavite na napipintong ma-demolish din anytime soon. Now, tulad nga po ng sinabi ni Judge Janice during the last episode, sumunod po tayo sa hatol at utos ng korte para wala pong mangyaring hindi kanais-nais. May tinatawag po tayong rule of law. Sundin po natin ito para sa kapakanan ng lahat. Amen to that, Judge Jing, no? Okay, so mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood o gusto nyo panoorin ulit, available po ang episode na yan sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Kasama ng lahat ng ating past episodes. Para marami rin ang makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our social media accounts and our episodes. Our heartfelt thanks po sa lahat na nag-share at sa mag-share pa lang ng aming episodes. As we always say here in People's Court, knowledge is power and sharing is caring. Yun, tama ka doon. Pero para mauna po kayo sa ating mga latest episodes, mga kahuntahan, pinakamainam na panoorin nyo po ang premiere airing ng bawat latest episode natin
tuwing Sabado, alas 7 ng gabi, sa One Media Network. Ito na po ang bagong pangalan ng GNN. At ito po ay mapapanood nyo sa GSAT Channel 1, Sky Cable Channel 73, at pati po sa Pacific Cable Channel 28. Mapapanood din po ninyo ang One Media Network sa iba't ibang local cable networks at pati na rin po sa UHF Free-to-Air TV Channel 46. At kung hindi nyo naman napanood ang premiere airing ng episode, tulad na sabi natin kayo na may replays po ang bawat episode ng People's Court on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing uli for the next episode. Tama. Now mga kahuntahan, please consider GSAT as your cable provider. Sa GSAT po, may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network like People's Court, kundi pati na rin po sa iba pang local and international channels. Now, for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya bisitahin niyo po ang kanilang mga social media accounts. Katulad na lang po ng Facebook page ng GSAT na at GSAT Direct TV. And with that, it's time for our special shout-out to some of our kahuntahan. Yes, Attorney Al. Now, sino ba ang una sa mga babatiin natin ngayon? Yes. Ang una nating babatiin ay napakadali ng pangalan niya. Okay, ano? Ang kahuntahan natin na si Edla Abmalak Oykub. Di ba? Parang binaliktad. Binaliktad na. Tama. Ayan. So, after natin masagot yung kanyang query no, na pinadala niya via private message, nag-reply po siya ng, "Thank you po, Attorney Al at Judge Jing. More power sa inyo. God bless." So, you're welcome po, ma'am. We're happy to help and please continue to watch and support People's Court. Hi po and thank you, Edla Abmalak Oykub, for the support. Now, our next shoutout naman ay para sa kahuntahan natin sa YouTube na si at JCE Mix TV na nag-comment na, "I love the tandem" with an exclamation mark. Yan, di ba? Attorney Al, so ang galing, di ba? I love the tandem. Yes, correct. Yun. So maraming salamat sa iyo at manood ka po lagi ha, dahil pagbubutiin pa namin ang tandem at chemistry naming dalawa ni Attorney Al. So again, at JCE Mix TV. Ayan. Hello at JCE Mix TV. Ayan. So thank you very much for the very positive and inspiring reaction or observation sa aming tandem. So we do our best as co-hosts dito sa show. Kulang na lang po kumain kami ng buhay ng manok. Joke lang. Glad that you enjoy our tandem. Susunod po nitong gig na ito ay isang variety show na parang Tonight with Dick and Carmen noong 1980s. Alam mo yung suit mo ngayon. Diba? Parang bagay doon. Pwede ka na kumanta nung kinakanta ni Dick. Never gonna give you up. Rick Astley, let you down. Pero hindi, joke lang po yun. Magpa-practice pa kasi muna kami. Tsaka kailangan namin mag-audition pa siguro, no? Before actual talent managers. Yung mga may alam sa talent. So, joke lang po ulit. May alam sa talent. Okay. Sabi kasi wala naman kami talent eh. Meron lang kaming guts at kapal na mukha. Joke lang. Ang galing ka. Huwag po kayo manuhan. Galing po magsayo ni Attorney Al. So, siya na po ihahagis sa akin ng mga backup dancers. Parang baliktad ata. No? Dapat ikaw. Kasi si Carrie Martin naman yung hinahagis mo, diba? Mas magaling kang magsayaw eh. Gano'n ba? So, ikaw na lang ihahagis. I don't mind. Depende sa kung sino hahagis sa akin. Joke lang. Ayun, so tulad po na unang beses tayo umeri sa telebisyon, nandito po kami para maghatid sa inyo ng legal information. At nagagalak po kami na nag-i-enjoy din po kayo habang natututo. Opo. So, yung binanggit po namin na variety show, hindi po muna yon. Dito po tayo sa Legal Talk Show. Hindi po muna. Mukhang nagbabala ako. Baka pwede na i-combine variety tsaka Legal Talk Show. Hindi, Legal Talk Show po tayo. Yan. So, again po, maraming salamat po doon sa sa atin, no, yung special shoutout natin, di ba tayo sa personal? Doon sa mga in-special shoutout natin kanina. Now, Attorney Al, eto na. So, nakapag-special shoutout na tayo sa ating mga kahuntahan, it's time na for our personal shoutouts naman. Sino bang babatiin mo this week? Okay, itong babatiin ko today, nabati ko na siya before. Okay. Ang problema, dahil nga sa mga replays,
hindi niya alam kung kailan lalabas yung bati ko sa kanya. see. Sinabi ko sa kanya na binati na kita nung last episode, so mag-aabang siya. Bakit wala? So na-confused na siya. So sabi ko, okay, I promise you, itong darating na Sabado, abangan mo aking greeting sa'yo. Ayan. Okay. So gusto ko pong batiin ulit ang aking pong tita, si Auntie Was, ang akin pong pamangkin na si July at si Mang Dodo, who are watching from Pagadian City. Oh. Ito yung sabi ko na kumuha talaga sila ng GSAT na cable para lang mapanood tayo. Ayan, lagi sila nanonood, both the new and the past episode. Kaya hello sa inyong tatlo, na-miss ko na rin ang Pagadian City. So mukhang malakas din tayo sa Pagadian City. Maayong hapon, maayong gabi ikanin yung tanandiha. Ayan, so ingat lagi and see you soon. Ayan. How about you, Judge? Okay, thank you, Attorney Al. At hello sa mga binati mo, sina Auntie Was. No? Yes. Ako naman, gusto kong batiin si Justice Rona San Pedro, who will celebrate her birthday tomorrow, August 20. Si Justice Rona is one of my mentors and friends sa judiciary, and I really look up to her. So happy birthday, Justice Rona. Ayan. So thank you, Judge G, and happy birthday din kay Justice Rona. Naka-attend ako sa kanya. Naka-attend ako ng MCLE for court attorneys dati. Kasi sa PhilJust si Justice, di ba, San Pedro. So impressed na rin ako sa kanya dati pa. So sana ma-invite ka rin ma-invite natin siya next time dito. Napaka-chill and cool person niya. So with that, pwede na tayo mag-topic reveal. Mga kauntahan, madalas nating napag-uusapan dito sa show at madalas nyo rin na itatanong ang mga court procedures, kung ano ifa-file sa court, kung ano ebidensya ang kailangan, kung ano ang posibleng maghihatol at kung paano ipapatupad ang hatol. Ibig sabihin, almost the entire court system ang tatanong nyo lagi. Yan, tama. Pero mga kauntahan, hindi lang sa korte nare-resolba ang mga kaso at sigalot. In fact, familiar na kayo sa katarungang pambarangay na naging topic natin sa episode 39 kasama yumaong dating DILG Undersecretary Martin Dino. Sa katarungang pambarangay, pwede magkaroon ng kasunduan na magkabilang panig at hindi na kailangang umabot pa sa korte. Ang katarungang pambarangay ay isa sa modes ng alternative dispute resolution, no? Pero hindi itong nag-iisang method o paraan ng pagre-resolba ng mga kaso sa labas ng korte. Yan ang aalamin natin today. Pero bago pa man yun, sa ating second segment ay may sasagutin tayong dalawang featured questions bago tayo magbigay ng konting patikim tungkol sa topic natin today at ipapakilala ang ating special guest. Kaya mga kauntahan, dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome po sa Legally Speaking segment natin. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa, hindi po pwedeng mawala ang inyong abogado na si Attorney Al Jumrani. Yay. Hi again, Attorney Al. Hi again. Pag ganun pa ako, parang price. Okay. Price 1,000. Higher or lower? Ayan, so Ikaw 500. 500, grabe ka naman. I'm worth more than 500. Oo, yung million sa... yes, 500 million. Sa Indonesia. Hello sa mga taga-Bali. Anyway, ayan na, gumalaw na yung aking teleprompter. Di ko na, nasa na ako? Welcome. Joke lang. Hello po sa inyo lahat. Ayan. Kakatuwa lang po, pero seryoso po ating topic today. No? Yes. But not too serious kasi maganda ating pag-uusapan today at yan ay alternative dispute resolution. Pero bago natin pahapyawan yan at bago natin pakilala ating special guest, ayan, meron
meron muna tayo mga tanong na sasagutin, like always. Oo. Kaya simulan na natin, Attorney Al. Ano bang unang tanong at kanino ito galing? Okay, Judge, yung unang tanong natin ay galing sa kauntahan nating itago natin sa alias na Josie. Nag-private message siya sa atin at nasagot na rin naman natin ito. Pero for the benefit of everyone else who might find themselves in a similar situation, ito po ang tanong niya. Judge, Attorney, sinarado po ng kapitbahay namin na subdivision ang kanal na pinagawa ng munisipyo. Kaya konting ulan lang, binabaha na kami dito. Ginagawa nila ang nasabing paggigipit dahil hindi pinayagan ng aming Homeowners Association na magkaroon sila ng right of way sa aming subdivision for our privacy at security purposes. By the way, na-report na raw nila ito sa munisipyo pero wala raw aksyon ang munisipyo. Naku Judge? naman. Okay, naku. Sige, Attorney Al, ako nang sasagot. Now, Josie, at kung sino pa man ang nasa ganitong sitwasyon, pwede nyo pong ireklamo yung pagsasara po ng kanal sa tabi ng inyong subdivision. Matatawag itong nuisance, or iba ang pronunciation, nuisance. Nuisance, correct. Nuisance, nuisance. Nuisance. Ano ba? Basta yun. Basta nuisance. Nuisance. Correct. Sa ilalim ng Article 694 ng Civil Code. Ayon sa batas, it is a nuisance if it obstructs or interferes with the free passage of any public highway or street or any body of water. Kaya pwede po kayong lumapit sa munisipyo para sa tinatawag na administrative abatement of public nuisance at ng ipatanggal, yung papatanggal kung anumang nakaharang doon sa kanal na yon. Or if tulad naman ng sinabi ni Joyce na hindi na umaksyon ang LGU, pwede na rin agad dumiretso na, lumapit na sa Department of Human Settlement and Urban Development o yung DSUD, na tinatawag. Ito medyo DSUD. DH-SUD. Oo, DH-SUD. Pero DSUD na lang. DSUD na lang. Diba? Para magkaroon ng pag-uusap ang dalawang subdivision. Papakinggan po ng DSUD ang dalawang panig at aayusin ang mga issues para sa kapakanan ng mga homeowners ng dalawang subdivision. Tama. Ayan, so thank you very much, Judge. Ulitin lang natin bakit natin binanggit ang DSUD. Ang DSUD kasi merong jurisdiction pagdating sa mga intra at saka inter, yan, HOA. Yes. Conflicts. Napag-usapan na natin yan doon sa ating episode on Homeowners Association with Attorney J.V. Almeida. At magkakaroon po tayo ng another episode on that. Parang mas specialized sa DSUD. Kasi ang dami talagang issues. Pino-workout lang po natin yung guest. Correct. Kasi hindi pa namin siya napapapayag. Yes. Si ano ba to? Ayan. Oo, Okay. yan. Dati mo estudyante na. Ay, hindi makakatagi sa'yo yung pag in-invite mo Naku, dito yun. ang tagal na nga Nako, naitago na lang natin sa pangalan. Ginano na Joel. lang. Attorney Joel. Yeah. Anyway, so thank you very much, Judge. So now I'm ready for the second question. Okay, talaga. Yan na. Okay. Ang next, teka, pero correct ko lang pala. Yung kanina ang pangalan, kasi naging Joyce at Josie ang alias niya. Yeah, so, correct. either of the two na lang. Josie or Joyce. Yan. Yan. Attorney Al, ito ng next question natin. Ito ay galing sa kahuntahan natin sa YouTube na si @Annalyn Taladhay 9654. Na-curious ako dun sa 9654. Ano kaya ibig sabihin nun? No? Kasi hindi yan birthday. Obviously. Hindi yan birthday. I think it's auto-generated. Pag nag-register ka, tapos nakuha na yung name, i-auto-generate yan ng YouTube. Unless ang birthday niya ay September 6, 1954. Ay, ganun. Okay, nag-comment siya dun sa Bawal Bastos Law episode natin, kung saan kasama natin si Prosecutor Miles Ferraren. Ang tanong niya ay, napakahaba. Sobrang haba niya. Kaya magre-ready muna ako ng pagbabasa. Sige. Paano, ma'am, kung nasagi mo lang ang hindi sinasadya? Period. Ayan, ang haba, no? Remember, ang topic ay bawal bastos. Yes, yung mga so related. panghihipo, ganyan. So, ang tanong ay, paano kung hindi naman daw sinasadya? Hindi naman daw sinasadya. Ayan, So, parang, yun nga. Accidental. Accidental. Yun yun. Thanks, Hindi Judge. sinasadya. And thanks din kay Annalyn Taladhay 9654 for that very relevant and interesting question. Yes. Kasi madalas ito depensa sa mga kaso ng panghihipo. Diba? Sa jeep, sa bus, or kahit sa public places, ganyan. Like sa bar, or sa street, no, sasabihin hindi sinasadya. Correct. Now, take note na sinasabi sa Section 4 ng Republic Act number 11313 o ang Bawal Bastos Law that
the sexual harassment is committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person, regardless of the motive for committing such action or remarks. So pag sinabi ng batas na regardless of motive, this means na hindi kailangan na magkaroon ng motibong sexual o malaswa. Hindi mo kailangan kilalanin yung tao no? Hindi kayo kailangan magkakilala para masabing this is a violation of the law. Kahit hindi mo type ang isang tao pero hinipuan mo, bastos yun. Tama. Now, paano kung hindi talaga sinasadya? Well, we have to qualify kung paano hindi sinasadya. If by hindi sinasadya, hindi mo namalayan o aksidenteng lumapat ang siko mo doon sa harapan o sa puweta ng ibang tao, pag ikot mo halimbawa and you were not aware na may tao doon, then hindi bastos yun because of the total absence of knowledge and intent to do the act. Yes. Hindi mo naman consciously ginawa yung plinano o ginawa yung nasabing panghihipo, no? Pero a mere claim na, hindi ko sinasadya na bastusin ka. Pero obvious naman na hinawakan mo yung dibdib. Dinakma mo. Sabi, baka hindi ko sinasadya, walang mali siya to. Hindi pwede. Meron ba gano'n? Nakaganon ka na. Walang mali siya po. Diba? Ayan. So, yun, bastos yun. So, kaya it doesn't work. Yung sasabi, hindi ko sinasadya. It doesn't matter. Ibig sabihin, it does not matter kung may motibo kang makipagtalik doon sa kanya. The point is here, may conscious knowledge, intent, and effort ka to do the act na tinaguri ang bastos ayon sa Republic Act 11313. Kaya, ang masabi namin, keep your hands to yourselves. Oo, kaya pag nakaganyan ka na lang ganun nagalagi. No? Para hindi yung pag-ikot. Yes. Parang distance agad. Keep your distance. Tama. Kasi nga napaka-stricto po ng batas na yan. Yes. Okay. Ayan, napakagaling talaga ng sagot ni Attorney Al at doon sa discussion niya. So, mangyari niyan kasi, evaluate din yan. Pagdating niyan sa prosecutor or sa korte, evaluate yung factual circumstances. Correct, yes. Paano ba nasabing hindi sinasadya? Correct. Kasi nga, yung binanggit mo kayo na umikot, tapos nasagi lang, yun maaari. Pero yun na nga, yung pag-ikot na nakaganyan, hindi yun kasali, di ba? So, thank you again, Attorney Al, and thank you rin po sa ating mga question senders. So mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin tulad ni na Elias Josie or Joyce at Annalyn Taladhay 9654, please let us know po. You can send us a direct message via Facebook Messenger or pwede rin naman po post your questions as a comment in any episode of People's Court on Facebook or YouTube. Pati na rin po sa TikTok, pwede rin po kayo mag-DM sa amin. However, paalala lang po uli mga kauntahan kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern ninyo, kumonsulta po kayo agad sa isang abogado, private man yan o public, or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo or sa nearest or yung sa pinakamalapit na IBP local chapter for proper legal assistance para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Sila po ang mas makakasuri ng inyong mga specific tanong at concerns. Dito po kasi sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo. That's right, Attorney Al. At mga kahuntahan, tulad po ng sinasabi sa disclaimer sa simula ng show, wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtatanong po sa amin. Yes. So with those clarifications and reminders, Judge, pwede na natin papyawan ang ating topic na Alternative Dispute Resolution or ADR. May tanong muna ako, Judge. Nung judge ka pa, which was just yesterday, how often... 7 years ago. 7 years ago. It felt like para yesterday lang, no? Parang bilis. Correct. Once a judge, always a judge. Kaya nga judgmental ka eh. Hindi ako pwede doon sa contest sa bawal judgmental. Correct, oo. Diba? At saka pwede ka doon sa, meron sa Kapamilya Channel yung I Can See Your Voice. Yung based on the looks, malalaman mo kung singer o sintonado. Sa ganun pwede na ako pwede ka ganyan, kasi you judge people. Joke lang po. So when you were still a judge, do you nag-e-effort ka ba to convince the parties to settle the case? At sa pagkakatanda mo, ilang mga cases ang na-resolve mo based on a compromise? Naku, marami-rami, mga isa. Hindi, joke lang. Hindi kasi 10 taon ako halos naging judge, diba? So dun sa span of 10 years from the first level court or up to the RTC, marami-rami na rin. Kasi nga, pagka pwede naman,
na yung unang-una yung matter pwede naman talagang mapag-usapan, no? Yun, no? Na ini-encourage talaga ang parties to explore the possibility of settlement. Tapos maganda rin kasi yun na nga na sana pagka nagka-settle sila, mag-lead yun to judgment by compromise. Correct. So, marami na rin ako na yun nga, judgment by compromise. Pero ine-examine ko kasi yun before I render my judgment. So, pag pinresent yung compromise agreement sa akin, yung, meron kasing iba parang approve na lang no? Approve na lang agad. Sa akin, hinihiring ko pa yun. Iniisa-isa ko kasi sa kanila, o ito ba okay sa inyo to? O ito ba okay to? Ganyan-ganyan. Kasi pag inaprubahan ko to, eto na to. Eto na yung magiging judgment ng korte sa kaso na ito. Final na to agad. Ganon. So, in-explain ko lahat. So, minsan says din na pag nasa open court, tsaka sila nag-ano na, pwede pa po ba itong baguhin? So, basta for as long as reasonable, inaalaw naman, pinipirmahan nila yan ulit, kina-countersign. And then I approve. At yun, maganda yun. Kasi nga, nagkakaroon ng pagka-judgment by compromise, it's a win-win solution, di ba? It's a win-win for the parties kasi they came up with it, fair and reasonable to both of them. Saka At madalas win-win pa, for the no court. fault yun eh. Yes. No fault. Walang liability. Hindi ko sasabing mali ako, hindi ko Oo, sasabing mali ka. ganun. Basta eto Win-win na. tayo Oo, dito. win-win talaga. Sa kanila yon, win-win. Oo. How about sa court? Sa Win-win court, din ba yun? win din yun sa court because yun na nga, when you render judgment by compromise, mas simple. Anuhan lang na talagang fair and reasonable, it's not contrary to law, yung usual parameters natin, not contrary to law, public policy, morals, good customs, diba? So for as long as okay yon, the parties voluntarily entered into that, then the court will render judgment. And it's a win for the court kasi nga, hindi na kailangan na mag-examine pa ng ebidensya, mas mapapabilis na, at hindi kailangan mag-pronounce ng judge na kung sinong panalo at sinong talo. At tapos na doon. Yes. Kumbaga, susunod, execution, posible. Correct. Pero hindi na aakyat pa sa korte. Hindi na makakadagdag pa sa mga next levels. Yun. Galing. Siguro ang galing mo siguro mag-negotiate, no? Hindi lang judgmental. Negotiator pa. Oo, di ba? Ayan. So that's nice. Pagka may counter-offer, yes na lang. Yes na lang, correct. What's in it for me? Ganun ka kaagad, di ba? Meron niyang iba-iba. May mga bat na, yung what na malat na pa. Yung mga strategies yan. Yeah. Ayan. Okay. O sige. That's very nice of you, Judge, no? Everybody happy pala talaga sa court. Yeah. And I remember no growing up, yan din yung phrase na yan, a win-win solution, no? I remember that because growing up, my dad was working for the National Conciliation and Mediation Board, which is NCMB. attached yan sa DOLE, no? Yes. So ang trabaho kasi nag-start siya as conciliator, mediator. Tapos nag-regional director siya. So tagang naalala ko sa kanya, lagi niyang kami tuturuan about negotiating skills. Saka kita-kita ko yung how he deals with other people. Saka when pagpupunta ako sa work, no, so nag-hearing siyang ganyan, never siyang nagre-recommend or never niya sinasabi, sige, magsampa ka na lang ng kaso sa sa NLRC or magsampa ka na lang ng complaint dyan, i-constitute natin yung mga voluntary arbitrators. Hindi ganon. Tinatry niya talaga na magkasundo yung mga parties para nga acceptable yung decision. Kasi pag umakyat na yan somewhere, there's like in courts or may mananalo at may matatalo doon. Tama. Yun naman. Tama naman si Papang doon. So, hi Papang. Maganda yung ano niya. Kasi si Mama rin actually mediator. Yes, Ang father-in-law ko mediator. Pero court mediator annex. Sa court PMC? Sa PMC naman. Court annex mediator sila. So, yun din. Si Mama, laging pronouncement niyan is dahil sa mediation, walang talo, lahat panalo. Yun ang kanyang pang-convince doon sa parties. At yun na nga, maganda kasi doon sa ADR, no, doon sa Alternative Modes of Dispute Resolution, the parties are given the opportunity to talk and to come up with terms that are fair and reasonable to them. So yun nga, doon pumapasok yung konsepto na win-win, no? At nakakatulong din yun sa court kasi nga, hindi na pumupunta sa pagka nag-settle ng parties, hindi na sila umabot sa court. So, ang court naman can focus on other, kumbaga, sabihin natin na mas masalimuot, mas complex na cases. Correct. So, yun ang kagandahan. Hindi natin sinasabi na mas importante yung kaysa sa kaso mo. Yes, hindi. Pero mas complex, worthy of the time and saka yung hindi talaga masisettle. Kasi merong mga kaso na pwedeng magkaroon ng settlement eh. So, yung mga hindi talaga ma-areglo or masisettle,
yun yung mga mas mapagtutuunan ng korte ng pansin, Correct. di ba? Yan. Now, at dahil nga dyan sa benefits ng ADR na yan, ipinasa ang Republic Act 9285 o ang Alternative Dispute Resolution Act of 2004. Now, makikita dyan sa batas na yan yung mga declaration of state policies. No? So, isa-isahin natin yung mga declared policies. Una, to actively promote party autonomy in the resolution of disputes or the freedom of the parties to make their own arrangements to resolve their disputes. Ibig sabihin sila mismo maghahanap ng solusyon doon sa problema nila. Sa halip na may isang judge or may isang third party na mag-i-impose ng solusyon para sa kanila. Tama. Pangalawa, to encourage and actively promote the use of ADR as an important means to achieve speedy and impartial justice and declog court dockets. Sa korte ilang taon tinatagal, lalo na pagka civil cases. Yes. Diba? Ang tagal. Pero, merong mga 5 years, 10 years. Pero sa ADR, baka 60 days tapos na or maybe even sooner. No? Yes. Kasunod naman dyan is to provide means for the use of ADR as an efficient o mabilis na tool and an alternative procedure for the resolution of appropriate cases. So may mga specialized cases na mas mabuting ma-resolve sa ADR. Yes. And finally, to enlist active private sector participation in the settlement of disputes through ADR. Yun. Yan. Ang batas na yan ay tumatalakay ng iba't ibang paraan ng pagkakasundo. Correct. Andyan ang conciliation, andyan din ang mediation na nabanggit na rin natin kanina. No? Yun sa NCMB, yung kay Papang CONMED, yun yung Correct, sinabi mo. yes. Yung sa court annex mediation naman, mediation yun. No? So, ayun yung ano doon. Tapos, samantala, nakasa din po sa batas ang pamamaraan ng pagpapatupad ng mga agreements, decisions at awards na bunga ng ADR. Now, kung ano ang mga ito ay alamin natin mamaya sa ating special guest. Kaya wag na natin ito patagalin, Attorney Al. Ipakilala na natin ang ating special guest. Yes, with pleasure, Judge Jing. So mga kauntahan, our special guest is a partner at the Kisumbing Torres Dispute Resolution Practice Group, and he heads the firm's Transportation and Logistics Industry Group subsector. Meron siyang more than 12 years of litigation experience with particular focus on criminal litigation and commercial arbitration. He is a trustee and the Senior Vice President for Advocacies of the Philippine Institute of Arbitrators. Isa rin siyang fellow ng Chartered Institute of Arbitrators and the Philippine Institute of Arbitrators. At siya rin ay isa accredited arbitrator of the Philippine Dispute Resolution Center Incorporated, the Philippines Office for Alternative Dispute Resolution, at ang Philippines Wholesale Electricity Spot Market or WESM. In fact, our special guest sat as an arbitrator in the first WESM arbitrations in the Philippines at naging counsel in ad hoc and institutional arbitrations. Wow. Isa rin po siyang law professor sa FEU Institute of Law, kung saan din po ako nagtuturo, at isa siyang MCLE lecturer on commercial arbitration. He is also a supervising lawyer at the Ateneo Legal Services Center, where he oversees students in handling pro bono cases. A proud graduate of the Ateneo Law School, our special guest earned for the Ateneo Law School various awards in moot court competitions here, abroad, and in the universe. O di ba, bongga? Oo nga, grabe ka university. Yes. Diba? Mga kauntahan, please welcome to the People's Court stage, Attorney Dranil Jared P. Amoroso. Maraming salamat po, Hello, Judge Attorney Jing. Jared. Salamat, Attorney Attorney Jared, Al. thank you. Talagang Thank you. universe. Yes. Okay, universe. Oh, hindi ganun lang world, kagaling, oh, the diba? universe Oo, rather. yan Ayan, thank you talaga. very much, Attorney Jared, for accepting our invitation to be our special guest on this very important topic. Oo Okay, nga. maraming salamat din po. It's an honor and a privilege to be Oo nga. sharing this stage with you. Yes, thank you. welcome, Attorney Jared. And we are really excited to have you here in our show. Now, before we proceed to to the serious discussion on ADR, meron lang kaming personal question sa'yo. Oh, sige po. Ano po yan? Na-heads upan ka naman namin kanina na meron, pero surprise ko ano yung tanong. So, Okay itong po. tanong namin para sa'yo. Paano mo nagagamit ang alternative dispute resolution skills mo sa tahanan, lalo na pag hindi kayo nagkakasundo ni Judge Carmi? Salamat po sa Ayan. question, Judge Jing, Attorney Al. Sabi na, kinakabahan ako sa surprise question niyo. But alam niyo po, yun actually yung unang pumasok sa isip ko kung paano nagagamit yung ADR. Correct. Dahil totoo po, ang mga kids, I have a 4-year-old and a 6-year-old, si Chloe and Clark, they
they are at the stage na dinadala nila sa akin lahat ng dispute nila. Okay, my brother doesn't wanna send his toys to me. He doesn't wanna lend toys to me. Kami yung pinagre-resolve. Ang biro ko po sa asawa ko, first step sa akin. But you're the judge. Yes. So ikaw ang hahatol sa kanila. Correct. Pag hindi sila nagkasettle, si Judge Dun sila kay Carney. Judge. Diba? So, maganda rin pala, no? Ang ADR, you can apply it not just in legal proceedings or in legal conflicts, but even in everyday life. Tama. Lalo na parang by nature talaga people are always in conflict. No, although of course we're not saying that that is a natural thing. Pero yun na nga, if there's a way, no, na makatulong ADR skills, ayan, pinakita po ni Attorney Jared na pwede sa bahay, sa buhay, at sa mga relasyon. Tama. So ayan, nabitin ba kayo mga kauntahan? Di bale, pag-uusapan natin ng masinsinan ang topic natin today after this short break. So wag po kayo aalis, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan and welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang natatanging si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al, at hello din po ulit sa inyo, ating mga kahuntahan. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today we are honored to have as our special guest na talaga namang expert, na makukonsider nating expert sa topic na ito kasi nga sabi mo nga hindi lang siya pang local, pang international, pang universe. Diba? Oo. Tungkol sa alternative dispute resolution ADR si Attorney Jared Amoroso. At para marami tayong matalakay, Judge Jing at Attorney Jared, simulan na natin ang ating discussion. Okay, sige. Ikaw na, as usual. ang laging tagatanong namin Sa na una. buena mano, Attorney Jared, ay si Attorney Al. Correct. So Kaya madali lang talaga pag ako natatanong, pag si Judge nagtanong, recite ba? Recitation. Hindi. Okay, hindi naman. Okay, alright, go. ito. Attorney Jared, naipasa, tulad sabi natin kayo na ang Republic Act 9285 or ang ADR law noong 2004. But may nabasa kami na it was not the first ADR law or a law of that similar nature in the country, in our history. So, konti history, ano-ano mga batas ang naipasa promoting alternative dispute resolution prior to Republic Act 9285? Salamat, Attorney Al, sa iyong buena mano question. Alam mo, before we go to yung history nung law, parang magandang maisip kung bakit merong laws promoting itong ADR, Judge Jing and Attorney Al, no? And ngayon pa lang po, sasabihin ko na, way before pa po ng ating 1950 Civil Code, nire-recognize na po ng ating batas ang ADR, particularly ang arbitration. Pero po, gusto ko lang din po malaman din ng mga viewers natin, no, na ang reason kaya meron tayong batas na nagre-recognize ng ADR o ng arbitration ay it's basically to solve this perennial problem of court congestion. Okay, alam niyo po, parang itong the latest annual report ng Supreme Court on the Judiciary, 2021 po yung nakita ko, paints a picture of our trial courts doing their best really to resolve case inflow, the newly filed cases, newly raffled cases, and revived cases in a particular year.
And makikita po sa datos ng Supreme Court na parang ang pag-resolve ng mga judges natin is parang nasa 93%. But if you take into consideration yung total case input, that time po, parang ang pumapasok is parang 600,000 cases at the trial court level carried over from previous years and then add it to the new cases na 400,000 na pag dinagdag mo yun naman parang 1.1 million cases, bumababa po yung case disposition rate natin to a mere 40%. Correct. So parang ang dating po is it's really a problem of all these cases going to the court system and the trial courts doing their best. Diba? Parang 93% nga. Correct. Pag-resolve nila in a year but really being overwhelmed. Yes. So may limitations talaga kasi. Correct po. So now the Supreme Court and our legislature, parang may 3 approaches sila to solve that. Number 1 would be amendments to the rules that aim to fast track the process. There's one, yung recent po na amendment sa rules of court natin, nag-take effect on 2020. And then there's the approach of dividing the workload between the regional and metropolitan trial courts. Correct. Noong 2021 po, di ba? In-increase yung jurisdiction ng METC. And then there are the methods of removing disputes from the court system. Dito po pumapasok yung ating ADR. Okay, at doon po tayo mag-focus. Una po, ano ba ang alternative dispute resolution? Bakit siya alternative? Kasi po, in a general sense, it's dispute resolution na hindi ka dadaan sa korte. In a general sense po. Or hindi mo tatapusin yung buong proseso ng korte. Okay. In the technical sense, ito po, baka po ma-appreciate ng mga law student natin and mga attorney, mga lawyers na nanonood sa atin. In a technical sense, ito pong Republic Act 9285, yung ating ADR Act, it actually pertains to that type of ADR na voluntary. Meaning po, it's the type of ADR na the parties themselves agreed to subject themselves to. So, yan po, yung sa technical sense of ADR under 9285, dati pa po yan. Okay, so halimbawa nga po, merong 1932 na kaso ang Korte Suprema, itong Manila Electric Company back then. Nire-recognize na even prior to the 1950 Civil Code, meron ng provisions on arbitration. Except that, dun sa 1932 case na yun, ang sabi ng Supreme Court, kapag daw nag-agree yung parties na lahat ng kaso, isa-submit sa arbitration, void daw yon due to public policy. Ngayon po na-reverse yan noong 1957 sa case po ng Eastboard Navigation. Kinukwento ko po ito dahil dito tinrace ng Supreme Court yung history. Sabi ng Supreme Court, ina-uphold namin ang agreement to submit all disputes to arbitration and then citing yung 1950 Civil Code, the provisions on arbitration, and then back then, the newly enacted 1953 arbitration law. Okay, so dati pa po, yung Republic Act 876. Right now po, fast forward tayo, matagal na matagal, 2004, we have our Republic Act 9285. 9285 in a way unified the different rules and laws that have evolved to govern ADR. Meron pa rin po yung reference sa Republic Act 876 at pati po yung sinalihan na convention ng Philippines, yung New York Convention on Enforcement of Foreign Arbitral Awards. So parang ito 9285 is a code. Parang it codifies all rules, all laws on alternative dispute resolution. Tama po, andito na Attorney lahat. Al. Yun po ang purpose niya. Ang alam ko po may mga efforts to revise them, pero yun po ang purpose ng 9285. Okay. Yun. Now, next question natin, Attorney Jared. Ang pinakakilalang out-of-court method of settlement, no? Lalo na dun sa ating mga individuals na litigants, hindi mga companies, ay yung katarungan pambarangay system. So lahat yan, parang lagi pinabarangay. Correct. So bago ka pumunta sa korte, papabarangay mo muna. Parang yun yung default no? Oo, Huwag ka muna pumunta sa korte, ipabarangay mo muna. Barangay lagi ang nababanggit. So ano nga ba ang kaibahan or pagkakaiba nung modes of ADR na ginagamit natin sa katarungan pambarangay
doon naman sa modes under the ADR law. At ano rin yung similarities? Kasi of course, meron yan, di ba? Meron similarities at meron ding differences. Thank you, Judge Jing. Yung ADR po, under ng ating Republic Act 9285, pag tinignan niyo po ang definition niyan sa Section 3 ng 9285, it is a dispute resolution mechanism other than by adjudication of a court or an officer of a government agency. So, yun po ang unang difference ng ADR under 9285 dahil po ang katarungang pambarangay required po yan in cases specified by the law, pati yung mga exceptions it take into account. Pero po ang ADR under Republic Act 9285, purely voluntary mechanism po yan. Pag dinedefine po ang mediation, halimbawa sa 9285, ang sasabihin po, this is a voluntary dispute resolution mechanism. Pati rin po ang arbitration. So yun po ang una. Ang katarungang pambarangay required po na pagdaanan ng mga parties bago mapunta ng korte. Depende kung ano yung type ng dispute nila. Ang ADR mechanisms under 9285, voluntary po. Kapag sinasabi ko pong voluntary, ang ibig sabihin po nito is, halimbawa po merong parties, meron silang kontrata, ilalagay na po nila sa kontrata nila na kung magkakaroon tayo ng dispute, di pagkakaunawaan na galing sa kontrata na ito, nag-a-agree ho tayo na isa-settle natin ito through arbitration or through mediation. Yun po, ganun po yung type na yun. Ang pangalawa, wait lang. So, kasi sa katarungang pambarangay, dahil mandatory siya, hindi mo in-expect pero you are required to do it. Pero sa ADR, pag dahil voluntary siya, should it be agreed upon beforehand before the controversy arises? Or pwedeng wala tayong napag-usapang sa kontrata natin na ADR mechanism, ngayon meron tayong controversy, may away tayo ngayon, pwede pa rin ba silang mag-ADR? Kahit na doon sa kontrata nila walang stipulation on ADR. Attorney Al, pwede po. Generally, and marami sa mga nasa business, may mga kontrata sila, they would prefer na at the outset, pag-agrihan na natin. Kasi ang principle is, nagkakagulo na kayo, paano pa kayo magkaka-agree? Tama. Okay. Pero not to mean na hindi sila pwedeng agree na magpunta ng arbitration or mediation after nila magkaroon ng gulo kahit wala sa kontrata. I-recognize din ho yan sa ating Republic Act 9285. So pwede ho, nagkaroon ng gulo, siguro ho, ang kadalasang na-encounter ko yung parties. Tingin nila pareho na mapapagastos tayo, mapapatagal yung dispute natin or mag-aaway na tayo ng tuluyan kasi po ganun po ang litigation adversarial siya, di ba? Correct. Nag-a-agree sila na sige, isettle nga natin yung dispute natin via mediation para hindi tayo adversarial or even arbitration. Okay, maganda yung point ni Attorney Jared. I notice sa katarungang pambarangay, it's just a ceremonial process. Yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari na. Sige, daan muna natin sa barangay para makapunta na tayo sa court. Di ba? Ang objective is to get that certification. Correct, to file action. Dito si ADR, ang purpose is wag tayo umabot sa court. We have to finish it here. I think yun ang talagang makikita mo talagang the significant difference. Kaya dahil nga voluntary to sa parties, of course, mas nag-endeavor sila na talagang mapag-usapan to at masettle as compared doon sa parang napuwersa sila. Napuwersa sila, tapos attend lang ng hearing. Tapos walang effort na mag-settle. Agree po ako dyan, Judge Jing. Yung mindset ng parties who actually chose to resolve their dispute via a certain mechanism, iba than people who are just compelled to go through a certain proceeding. Good point. Other difference pa po. Halimbawa, ang katarungang pambarangay, explicitly ang sabi is hindi pwede sa corporations. Di ba pag corporations juridical ang entities. ADR under ng 9285, pwede po, definitely. Ang corporations. Katarungang pambarangay, pwede sa criminal cases na meron lang konting exceptions. Depende sa penalty. Imprisonment of 1 year, yun yung standard. Sa ADR Act po, sa Republic Act 9285, hindi po pwede ang criminal cases maging subject of ADR ng 9285. So ayun po, meron siyang mga differences. Ang pinaka-main conceptual difference is yung pagiging voluntary
nung pagpili ng process na yun. Correct. Eh, yung similarities. How about the process? Meron din ba yung tatlo? Yeah. Conciliation, mediation, arbitration? Yeah. Okay. Kasi nabanggit yan sa katarungan pambarangay, nano rin yan sa Sa ADR. ADR? Correct. Alam niyo po, sa akin, ang similarity ng ADR under 9285 and the dispute resolution mechanism na nasa katarungan pambarangay is the main purpose of removing disputes from the court system. Sa akin po, yun. Yun talaga ang main eh. Apo. Correct. Yun ang similarity nila, whether it is compulsory mechanism under the Katarungan Pambarangay Law or the voluntary mechanism under 9285, all of them seek to solve the problem of yung case input, yung pinag-uusapan natin kanina. It doesn't solve the problem of pabibilisin yung process. It doesn't solve the problem of apportioning the caseload between MTCs and RTCs, but it solves the problem of case input. Ano yung aabot sa court? Pareho, doon po sila pareho. All right. Okay. Now, since its introduction in 2004, in what types of industries or sectors in societies do we find ADR now, predominant at saka tagang ina-adapt na talaga as a mode of resolving disputes? Okay. Alam niyo po, kung usapang Republic Act 9285 na ADR mechanisms, halimbawa, particularly yung arbitration, sa ngayon po yun ang pinakasikat na ADR mechanism sa 9285. In terms of an industry that adopts arbitration, wala naman po in particular in the sense na walang nare-require. Okay. Ngayon po, meron tayo na ADR mechanism na arbitration na as an industry, parang meron tayong law that requires parties to go to the particular agency if the parties agree to arbitration. And ito po yung ating nasa Executive Order number 1008, yung ating Construction Industry Arbitration Commission. So yun lang po ang alam ko na industry na required mag-arbitration. Pero again po, maski naman po yung Republic Act 9285, in a way kina-carve out niya. Ang sabi sa 9285, yung mga disputes daw na construction related, I'm stating it generally, will continue to be governed by EO 1008. So, pero in a way po, arbitration pa rin siya. It's still an ADR mechanism, but in terms of an industry, sa construction po. In general po, arbitration under 9285, ang experience po namin, hindi naman siya namimili ng industry. It really actually depends on alam niyo po, mas madalas yung mga the bigger companies. Kasi siguro the level of understanding of the ADR mechanism is there. So yun po, mas madalas not sa industry pero minsan sa laki siguro ng transaction, dun po mas nag-a-adapt. Pero mga smaller transactions, mga deed of sale ng lupa, ganyan, pwede magkaroon ng ADR conditions yan? Pwede po. Nasasayangan nga ako kasi wala ako actually nakikita yung mga maliliit. Ako po, I would say as a practitioner dito na pwede po. Parang actually, if you are an MSME proprietor, maganda po siyang option eh. Kasi ang main benefit ng arbitration for me under 9285 is yung speed kung ganong kabilis na re-resolve. So sa experience ko po and ng mga ibang arbitration institution, average po less than a year. Oo, as compared sa mahaba So sa that one korte. you can already imagine kung parang possible cost savings of even small time business owners if they only know about this dispute resolution process. Now, yung next question natin, Attorney Jared, related din doon sa sinabi mo kanina kasi sabi mo nga parang general, it applies naman yung to any industry, di ba? Although, merong mga exceptions. So, doon tayo punta sa exceptions din. Ano yung mga kaso na hindi naman maaring i-subject sa alternative dispute resolution at pwede nang isampa agad sa korte? Yun yung question natin. Thank you po, Judge Jing. So, yung sa ADR under Republic Act 9285, hindi po siya hindi siya precondition to going to court. Except that, ang sinasabi ng 9285, if the parties, essentially po hindi niya sinasabi eksakto, but essentially if the parties agree to submit their dispute
to resolution via any of the ADR processes, halimbawa arbitration, they're bound by it. Kasi po parang kontrata siya eh. It's really an agreement. It's a creature of contract. Yun nga po sinasabi ko sa students ko. Arbitration is a creature of contract. ADR under 9285 is it stems from party autonomy. Parang hindi po dapat mag-agree talaga sila. So, kung ang kontrata niyo po ay merong arbitration clause or mediation agreement to mediate, ire-require po kayo magpunta doon. And hindi siya step to going to court. Lalabas talaga kayo sa court. Meaning, yung dispute nyo, pag nagka-agreean kayo sa mediation at yun yung agreement nyo, ang papasok na po doon ay yung mechanism na to enforce the mediated settlement agreement. Pero hindi kayo pupunta sa court. Pero wait lang, siguro that's true if the problem or controversy arises from the performance of their obligations. But what if ang kanilang controversy involves the, well, sorry for being too technical, perfection of the contract, like elements, like void ang contract and all that. Can that be, pwede bang pag-usapan na lang yan? Halimbawa, hindi naman natin napag-usapan to, ang offer ko sa'yo is 1 million. Ngayon, ang sabi mo, 800,000. Ganyan. So, ibig sabihin, walang meeting of minds. So, which does not involve the performance of obligations. So, yeah, pagka ganyan, pwede pa rin ba ADR yan o diretso na lang sa court? Pwede po. Sa ADR na nai-envision ng 9285 itong voluntary, pwede po yan. Even the issue of the existence or validity or invalidity of the agreement containing the arbitration clause, pwede din po rin i-resolve nung arbitration. Ito po medyo technical na sa mga law students natin. Ito, baka alam niyo po ito. Ang Supreme Court po natin kasi, in-uphold niyan yung pag-abide ng Philippines sa principle ng separability. Parang ito medyo technical po ito. Na ibig sabihin, correct. Even if merong issue sa validity ng contract mo, it doesn't mean na hindi ka na pwedeng mag-arbitration. Iti-treat po na as if valid yung arbitration clause mo and pwede ding i-resolve nung tribunal yung issue on the validity. So pwede po, pati yun, isubmit din sa ADR mechanism. Okay. Alright. Medyo running out of time na tayo, pero marami pang questions. Kaya lang pupunta tayo dun sa last question na I think very important na malaman ng ating mga kahuntahan. No? Kasi ito, simple lang naman. Kanina pa nababanggit ni Atty. Jared yung arbitration. Ano ba ang kaibahan ng arbitration sa conciliation and mediation? Ito kasi yung mga common methods of ADR. Meron pa tayo yung meron tayong third party, neutral evaluations, may mga mini trial, yung mga ganyan. Pero mag-center tayo sa conciliation, mediation, arbitration. Okay, sige po, Judge Jing. Ang arbitration po, kung pupuntahan natin yung Section 3 ng Republic Act 9285, ang sasabihin po dyan, it is a voluntary dispute resolution mechanism that results in an award and where a third-party neutral appointed by the parties to decide the dispute is involved. Essentially, ganun po. So, meron po, it is a dispute resolution mechanism. Meron pong magde-decide na third-party neutral. Ito po yung arbitrator natin or arbitrators kung pwede pong, dahil pwede rin pong tatlo. At magre-resulta siya sa isang award. Kumbaga po, didesisyonan niya yung rights and obligations of the parties. Yun po ang main na kaibahan sa mediation. Kasi po ang mediation, para din pong concept nung sa court annex mediation. Merong third-party neutral, ang objective din is to resolve a dispute pero wala pong award. Sa mediation po, the mediator will facilitate the agreement to a settlement between the parties. Ngayon po sa 9285, nakakatawa yan Ang sabi, yung conciliation will be considered part of mediation. Pero alam niyo po, kasi closely, halos magkapareho po sila actually. But you can see textbooks and mga authors making the distinction in conciliation being a mode of dispute resolution where the third-party neutral is more proactive. Na nagsasuggest daw siya ng, ito baka pwede yung agreement. Parang ganun po. Parang it's just one step further from mediation, pero
basically pareho lang. Walang award. Walang award, meaning hindi niya didesisyonan yung rights and obligations. Pero i-encourage niya yung parties to settle, yung conciliator, parang magpo-propose siya ng baka pwedeng ganito ang terms of agreement. Kaya lagi pinagsasama Sabi na conciliator, conciliation, mediator. mediation. Conmed na nga ang tawag. Para lang, kasi nga, closely related sila. As compared doon sa arbitrator na medyo iba yung Correct. ano. Kasi diba? yung isa may award, Yes. yung isa meron lang settlement. Oo, yun. Which, of course, arises from the mutual agreement of the Agreement of the parties. Oo, tsaka yung sa arbitration, di ba, Attorney Jared? Kasi sa mediation and conciliation, when you have a settlement, parang pareho silang panalo because they come up with the terms. So sa arbitration, pag may award, merong panalo. May panalo. May May panalo. talo. May talo. At actually, wala lang ako yan. Meron tayo isa arbitral award na hanggat ngayon hindi pa rin nire-recognize sa kabila. yan Pero kasi issue kasi doon hindi naman kasi ni-recognize nung kabila itong arbitral tribunal. In Republic 9285, the parties must agree to the to submit to arbitration. And therefore, they are bound by the decision of the arbitrator. Tama. Correct. Ayan. Okay. O, Okay, diba? naku, Ang kulang dami bitin. natin natutunan today. Actually, kulang talaga. No? So, but then, no, despite the lack of material time, thank you for the very insightful information. Yes. Thank you for expanding our knowledge on the ADR. Sana nga mas ma-promote pa ang ADR, no, at mag-instrumento ng pagresolba ng mga kaso, especially in the business sector, even between private individuals, kasi maganda talaga ang benefits ng ADR. Yan. Thank you very much, Attorney Jared. Yes. Maraming salamat. Oo, I fully agree, Attorney Al, para hindi na lang laging sasabihin, magkita na lang tayo sa korte. Yes, correct, no? Oo nga. Para See you in court. see you in court, Why diba? not see you at the, ano nga ba yung ADR. organization ninyo? Mga Pick up, iba-iba, ganyan. Or see you in Singapore. O, di Yan, ba? for that. O, di ba Singapore yung Nagpunta sikat talaga na, Singapore, correct. na arbitral, organization. Tama. Okay. And Attorney Jared, before we end, meron ka bang pabaon para sa ating mga kahuntahan tungkol sa ating topic on alternative dispute resolution? And also, Attorney Jared, you might want to invite our audience if they want to have more information about arbitration. Saan sila pwedeng lumapit or saan sila pwedeng pumunta? Yes. Okay, salamat Attorney Al, sa Judge Jing. Ang ADR mechanism, nandyan na po yan Nandyan na yan. It's already a mechanism recognized by our law. Sayang lang po if hindi na gagamit ng mga tao. And I think it boils down to a question of education, diba? Education of the public. Yan po, marami po tayo actually ngayong mga advocacy groups. Kasama na po dyan yung part ako na group, yung Philippine Institute of Arbitrators. Active po kami sa Facebook. Marami pong mga free talk about the matter. Ang isa pa pong group, actually government agency na very active in promoting ADR is the Office for Alternative Dispute Resolution. Also on Facebook, very active. So, it's a matter of educating the public. Ngayon, para naman po sa mga abogado natin, saka sa mga law students, it's a matter of thinking outside the traditional, if merong dispute, ang i-advise sa client is court litigation. Ang tawag nga po sa ibang bansa is it's a multi-door approach to litigation, na parang hindi lang yung court litigation door. So, I'm hoping na sa mga law student and even sa mga lawyers na to really think about the methods of dispute resolution that we recommend to our clients. Kasi ultimately po, tinutulungan natin yung mga korte natin. Tama. So, ayun po, tulungan natin yung misis ko. Yes. Hi, Judge Carmi. At sa lahat ng iba pang mga judges, diba? Yeah, perfectly said. Thank you very much again, Attorney Jared. Actually, sana ma-invite ka ulit namin for another topic next time. Oo, And, Be glad to help. Yes, maraming salamat, Attorney Jared. Next time ulit, Opo. at different topic. Yes, Ang Judge. actually, naalala ko bigla yung sabi nga ni Abraham Lincoln, di ba? Sabi niya kasi discourage litigation. Yun ang advice niya sa lawyers parang yun yung pinampopromote din ng ADR. Sabi niya, there will always be cases enough. Kasi pag nakasettle ka nito, ng ADR, for example,
the lawyer will have more opportunities to take in new cases. Correct. Diba? So, yan. Nice. And again, maraming salamat po sa inyo lahat, mga kahuntahan, sa panonood at pagtangkilik ng isang napaka-interesting episode ng People's Court ngayon. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po, si Attorney Al Jumrani. Samahan niyo po kami ulit next week ha, sa paborito niyong legal TV talk show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.